What if isang araw biglang mawalan ng kuryente sa buong Pilipinas? Hindi isang oras, hindi isang araw, kundi 100 days. Handa ka ba? Ito ang mga bagay na kailangan mo para mabuhay ng 100 days without power. Number 10. Tuyo. Oo, tama ang narinig mo. We're starting our list with tuyo. Kasi ang tuyo, low moisture, mataas sa asin. Kaya tumatagal ang pagkain ito ng 1 year sa normal storage. At kung nakabote pa ito sa oil, pwede pang tumagal ng hanggang 4 years basta unopened. Number 9. Fermented food, gaya ng bagoong, atsara at buro. Bakit? Kasi ang vinegar at salt na main ingredient nila pumipigil sa bakterya. Actually, yung bagoong pwedeng tumagal ng hanggang 4 years. Yung atsara at buro naman, 1 to 3 months with proper storage. Ito yung mga klase ng survival food na may lasa pa. Number 8, power station. Syempre, ang number 1 problem, walang kuryente. So, kailangan natin ng power station. Since hindi naman lahat tayo mayayaman na may pangpakabit ng solar panel sa ating mga bubungan, ang mga pwede nating options ay power banks. Pati na din ang mga portable power stations. No-order natin to online. At mas okay sana kung yung bilhin mo may kasama ng solar panel. Kahit yung maliit lang, para ito na yung gagamitin mo para ma-charge yung power stations mo. Para kahit brown out ng 100 days, meron kang pagkukunan ng kuryente. Tapos sa init ng Pilipinas, portable rechargeable fan is a lifesaver. Number 7, self-defense. Kapag may krisis, hindi lang gutom ang problema, kaligtasan mo din. Yung mga legal at safe options ay pepper spray, whistle, flashlight na mataas ang lumen, at marami pang iba. Number 6, first aid kit. Kapag walang kuryente, mahirap pumunta sa ospital. O baka nga yung ospital ninyo wala na rin kuryente. Kaya kailangan mo ng basic medicines, bandages, alcohol, pati thermometer. Simple lang, para sa minor injuries o sakit, ready ka. Number 5, canned goods. Ito, classic to. Mga sardinas, corned beef, tuna, kasi yung mga canned goods, naka-sealed ito at sterilized. Kaya tumatagal ito ng 1 to 5 years o higit pa. In fact, may record pa nga na edible pa yung canned goods na 50 years old na. Number 4, damit at kumot. Hindi lang dapat puro pagkain. Dapat may literal na protection din ang katawan mo from external forces. Kailangan mo ng makapal na kumot, maraming medyas, at yung tinatawag na fire blanket kung sakaling nagkasunog. Kahit nga simpleng tarpaulin, pwede itong gamitin bilang panangga sa ulan, protection sa lamig, at emergency shelter. Number 3, asin. Nako, ito sobrang simple lang, pero napakaraming kayang gawin ng asin. Pwede itong pang-preserve ng pagkain, panglinis, at kahit pangmumog mo kung sakaling naubusan ka na ng toothpaste. At hindi lang ngayon ginagamit yan, noon-noon pa. Sa ancient Egypt, gumagamit sila ng asin para i-preserve ang mga mummy. Ibig sabihin, libu-libong taon na itong ginagamit for survival and preservation. Number 2, forever food. Ito yung mga pagkain na literal na hindi nasisira. Una, honey. Alam mo bang may mga honey na natagpuan sa ancient Egypt na hanggang ngayon ay edible pa rin? And that was around 5,000 years ago. Literal na walang expiration date ang honey. Pangalawa, white rice. Kapag naka-store ng maayos sa oxygen-free container, pwedeng tumagal ang white rice hanggang 30 years. Number 1, water. Ang pinaka-importante sa lahat, tubig. Pwede kang mabuhay ng ilang linggo nang walang pagkain. Pero without water, nako, deads ka. Kaya kailangan mo ng stored water. Pati na rin ng mga malalaking water containers kung posible. At ang mas importante, water purifier. Tulad ng water filter straws, pati na rin ng portable filters. Para kahit saan galing ang tubig, mapaulan man yan, o ilog, o kanal, pwede mong inumin safely dahil sa mga filters na ito. Mga kamagkano, hindi ko ginawa itong video na to para takutin ka. At lalong hindi para magpanik ka. Ginawa ko ito para maging aware ka na sa ganitong sitwasyon, hindi pera ang pinaka-importante, kundi ang pagiging handa. May nakalimutan pa ba ako sa aking listahan? Tara, brainstorm tayo sa comment section. Kung gusto mo pa na magayto pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.